Yung sa Pasig, alam niyo naman po siguro kung sino yung yumaman sa Pasig dahil sa ganung klaseng kalakaran. Yung maraming kumpanya na mga santo. Ayan, alam naman po natin. Diba? Public record naman po ito, kaya pwede natin sabihin, gusto ko lang po i-assure ang bawat isang Pasigenyo na hindi natin sila tatantanan. Sa parte natin, dun sa nabanggit ko noong ating inauguration na pagbayad nila ng buwis. Kasi isipin po natin, they really have blood on their hands. Yung nakikita nating pagbaha, malaking bahagi nila dito, hindi lang sa Pasig, hindi lang sa NCR, kundi sa buong Pilipinas. Kaya City Admin, kailangan seryosohin natin yung investigasyon. Malaki na yung progreso natin, pero kailangan ituloy natin sa tulong ng ating sangguniang panlungsod. Kailangan talaga imbestigahan natin, at least yung sa jurisdiction natin, yun man lang yung may ambag natin sa nasyonal, na kung ano yung mga nangyari within our jurisdiction, kung ano yung mga negosyo na nasa jurisdiction natin, dito nakarehistro, tingnan natin lahat ng kontrata nila. Tingnan natin yung mga utang nila sa BIR, tingnan natin nila yung utang sa LGU, isa-isahin natin. Kasi doon pa lang sa nakikita natin, billion-billion kada kumpanya. Billion-billion, pero minsan may declaration sila na zero gross revenue. Pero proyekto sa DPWH, 10, 20, 30, 40 billion. Ganyan pong pinag-uusapan natin. Kaya ina-assure ko ang bawat isang Pasigenyo na hindi natin tatantanan ang mga kumpanya na ito, ang mga tao sa likod ng mga kumpanya na ito. Walang politika ito. Sila naman yung pilit na pumapasok sa politika, pero walang politika yung ginagawa natin, katotohanan lang. At pagpaumanin yun, kung paminsan-minsan kailangan ko itong banggitin in public, para din naman sa proteksyon namin, para alam ng tao kung ano ang ginagawa natin. Kasi malalaking tao ang nasa likod nito. Kailangan alam ng taong bayan kung ano yung ginagawa natin, para kung ano man ang mangyari, ay protektado po tayo. Kailangan alam ng taong bayan.